technical analysis update po tayo ngayon dito sa daily chart time frame ni Pepe. Ayan. Kanyang daily chart time frame na ito ay meron po tayong nakikita na isang triangle pattern na binubuo po ng dalawang kulay puti na linya. At mapapansin po natin na dito po naglalaro, yan, medyo matagal pong dito naglalaro ang presyo nitong si Pepe. Ayan, nag-umpisa pa noong February 6. Ayan, at hanggang sa kasalukuyan. Nung bumagsak po siya rito, nakaranas po ng matinding pagbagsak, tuloy-tuloy na pagbagsak itong si Pepe. Umabot po siya dito. Ayan, ang pinakamababang presyo po yata ito. Nasa presyong 50 digits, 310. Yan, hanggang dito. Lagyan po natin ng price level para makita po natin kung gaano katindi yung kanyang binagsak. Yan, umabot po siya ng 50 digits, 311. Kaya, laki ng binagsak nitong si Pepe. Tanggalin po muna natin yung ating QQE mode indicator. Ayan po, galing po siya dito sa ating major resistance na 50 digits 725. Ayan, galing po siya dito. Ayan. Tapos bumagsak siya sa mula 725, bumagsak po siya ng hanggang 311. Yan, ang laki po niyan. Kaya mula dito, yan, naging mabilis yung kanyang pagbagsak. Umabot hanggang dito. Ayan. Nag-umpisa po yung pagbagsak noong January 5. At umabot po siya dito sa kanyang pinakamababang presyo noong February 6. Ayan, yan po yung naranasang matinding pagbagsak na presyo nitong si Pepe. Ayan. At dito na po siya tuluyang nagkaroon ng rebound. Tumalbog po siya rito at ngayon ay umangat po siya dito. At dito naman po nabuo yung upper portion ng ating triangle dito. Ayan, nagkaroon tayo ng dalawang rejection. Ayan, dalawang rejection sa ating minor resistance naman dito sa 498. Ayan. Tapos niyan ay dire-diretso po siyang bumagsak at dito na rin po niya binuo or dito naman po siya nagkaroon ng rebound. Yan, na siyang tuluyang bumuo dito sa lower portion ng ating triangle. Yan po ay nangyari noong March 8. At dito naman yung ikalawang rejection. Dito naman sa upper portion ng ating triangle pattern dito. Nangyari naman po yan noong March 16 hanggang March 17. At dahil dyan, nabuo yung upper portion at saka lower portion ng ating triangle na kompleto na po. At yan na nga, pinagpatuloy ni Pepe yung kanyang pagko-consolidate dito sa loob ng ating triangle. Bumagsak po siya, umakyat, bumagsak, at ngayon sa kasalukuyan ay nakikita po natin na maliit na po yung kanyang ginagalawan ngayon. Maliit na po ang kanyang room or space na ginagalawan ngayon. Yan na lamang po. Ayan, halos nandito na kasi siya sa apex. Ayan, yung apex portion ng triangle. Kaya ibig sabihin is napakalapit na po niyang makaranas ng breakout dito. Ayan, sa ganitong pattern, ang ganito pong pattern ay
Maari po siyang mag-breakout dito sa itaas or upper portion or lower portion. Ayan. Kung pag dito po sa upper portion is, syempre, ang expectation po natin ay magpapatuloy po siya sa kanyang pag-akyat. Pero pag dito naman po siya sa lower portion, ay ang expectation natin ay babagsak siya. Ayan, bago po natin pag-usapan yan, ay tignan po muna natin yung ibang mga indicators natin. Sa mga baguhan po pala, ayan, yung triangle pattern natin na ito, yung upper portion na ito ng triangle pattern na ito ay nagsisilbing trend resistance po yan. Pinipigilan po niya yung pag-angat ng presyo. Kaya nagkakaroon po ng rejection sa tuwing umaabot ang presyo ni Pepe malapit dito. At dito naman sa ibaba ay yung support. Kaya sa tuwing umaabot po ang presyo dito sa ating support ay nagkakaroon po ng rebound or tumatalbog po siya. Ayan, ngayon is titignan po natin ngayon is yung ating Hall Street indicator dito. Ayan po yung ating Hall Street indicator dito. I-zoom po natin ng malapitan para mas makita po natin ng mabuti. Ayan. Dito, mapapansin po natin na noong ayan, sa bahaging ito po ay nag-umpisa noong mga March 24 to yan, March 24 to 25. Ayan, nagbago po yung kanyang kulay. Mula po sa pagiging kulay red ay naging kulay green ito. Kaya ibig sabihin, mula pagiging bearish ay naging bullish po siya. Kaso, ang problema po sa pagiging bullish nito ay mapapansin po natin na siya po ay flat. Lumaki nga yung kanyang sukat dito pero flat naman yung kanyang binubuong hugis. Kailangan po talaga mag-curve ng pataas yung kanyang shape para masabi natin na meron sapat na bullish momentum. Pero dito, flat po ang kanyang itsura. Kaya ayan. Nung umabot pa dito mga March 30, ayan, mapapansin po natin na lumiit yung sukat nito. Ibig sabihin is humina ang ating bullish pressure. Humina yung mga bulls. Pero, yan, sa kasalukuyan is lumalaki na po yung sukat. Muling lumalaki yung sukat nito. Kaso ang problema ay flat pa rin. Ang gusto nating makita ay mag-curve po siya pataas. Yan ang ating gusto makita. Kaya maski bullish po ang ating signal dito, ating Hall Street indicator, ay nakakaranas pa rin po ng bearish na candlestick or bumubuo po ng bearish candlestick itong si Pepe dahil hindi po sapat ang ating bullish pressure. Yan, mula sa ating Hall Street indicator dito. Kaya possible po na baka bumagsak itong si Pepe at baka muling i-retest niya ulit yung ating support dito. Kaya in short is possible na baka maglalaro pa siya dito, magko-consolidate pa siya dito. Ayan, baka maaaring hanggang umabot po siya rito. Ayan. Baka isasagad niya yung kanyang consolidation dito sa ating triangle pattern dito. Ayan, maaaring ganyan po yan. Kasi ganyan po ang magiging resulta kung wala pong gaanong volatility or momentum mula sa ating mga indicators. Yan, tingnan naman po natin ang ating QQE mod indicator. Yan naman po. Ayan ang ating QQE mod indicator dito sa ibaba. Mapapansin po natin na ayan, walang kulay red o walang kulay blue na nabuo simula po noong March 19 hanggang sa kasalukuyan. Kapag
Mga kulay gray lamang yung mga nabubuo na QQE bar na nakikita natin dito. Ibig pong sabihin ay walang gaanong sapat na momentum ang galaw ni Pepe. Although bearish pa rin po ito kasi nabubuo po siya dito sa ilalim ng zero line. Bearish. Pero wala pong sapat na lakas or walang gaanong sapat na persa ang mga bears. Kaya malabo po siyang bumasag ng mga support. Kaya, ayan, base po sa mga indicators natin is malabo pa na magkaroon tayo ng breakout sa ngayon. Kaya nasabi ko kanina na ang mas yung probability po natin na magiging galaw ni Pepe sa mga paparating na araw is magko-consolidate pa rin po siya dito sa loob ng ating triangle pattern dito. Ayan. Ngayon ay ito na po yung aking nakikita na posibleng maging galaw ni Pepe dito. Ayan, base po sa ating triangle pattern dito. Ito po ang dapat nating bantayan. Kung sakaling magkaroon na po ng volatility or sapat na momentum, bantayan po natin yung breakout. Sabihin natin ay dito po siya nagkaroon ng breakout. Yan, kung sakaling dito po siya nakaranas ng breakout sa upper portion ng ating triangle pattern dito, ang aasahan po natin na magiging galaw ni Pepe ay siyempre aangat siya. Possible na makakaranas po siya ng correction. Ayan, bago po siya magpapatuloy sa kanyang pag-angat. At yung unang target po natin dito ay dito po sa presyong 403. Yan na rin po ang ating unang resistance. Kaya kung titignan po natin kung pag hindi pa paubos yung kanyang momentum o yung kanyang lakas. Kung pag mapapansin natin na may paghina sa kanyang momentum, mas magandang mag-exit po tayo malapit dito. Pero pag punong-puno pa rin po yung kanyang momentum or malakas pa rin ang momentum, ayan, pwede po nating targetin yung sunod na resistance natin dito sa 498. Kaya yan po ang scenario kung sakaling dito po siya magkakaroon ng breakout na may sapat na bullish momentum. Ayan. Ngayon ay dito naman. Paano naman kung dito po siya nagkaroon ng breakout dito sa ibaba? Ayan, dito sa ilalim. Ayan, paano naman kung dito siya nagkaroon ng breakout? Pag dito naman po siya nagkaroon ng pagkabasag, ay asahan po natin ang kanyang patuloy na pagbagsak. Pero wag po tayong mag-alala dahil meron po tayong isang major support dito sa 282 na pipigil sa pagbagsak ni Pepe. Matibay po ito. Hindi po ito basta-basta support level. Yan, galing po ito sa higher chart time frame at marami pong handang bumili dito ng Pepe or mag-accumulate ng Pepe kung sakaling bumagsak po ang presyo dito. Yan, pero depende pa rin po yan sa momentum or volume. Kung pag malakas po talaga ang volume ng sellers, malamang ay baka mabasag ito. At kung sakaling mabasag po ito, babagsak po tayo sa mas mababang support na nasa 173 naman. Pero sa tingin ko ay hindi po basta-basta papayag ang major support natin dito na 282. Yan, sa tingin ko ay magiging matigas po ito. At baka kung sakaling bumagsak po itong si
Pepe dito ay baka dito lamang po siya tatalbog at magko-consolidate hanggang makabawi ang bullish momentum natin. Kaya, ayan, yan po yung dalawang nakikita kong scenario sa ngayon. Pero, sa ngayon, base po sa ating mga indicators is wala po talagang sapat na momentum ngayon or lakas ang yan, dalawang panig. Either bullish or bearish sa ngayon para mag-cause or magdulot ng breakout sa ating pattern na ito. Kaya mas posibleng magpapatuloy lamang po siya sa pag-consolidate sa mga paparating na araw dito sa loob ng ating triangle. Malamang ay baka umabot po siya hanggang dito. Kaya yan po ang ating babantayan dito kay Pepe. Ayan, kailangan po nating bantayan itong si Pepe kasi napakalapit na po siya sa kanyang apex portion na ito. Hinihintay na lang natin yung breakout at saka sapat na momentum. Kung tayo po ay nagtitrade, ayan, abangan po natin yung breakout sa lower chart time frame. Pwedeng dito po sa 4-hour chart time frame para mas makita po natin yung ating mas makakakuha po tayo ng perfect timing or entry dyan kung pag gagamit po tayo ng 4-hour chart or lower chart time frame. Ayan. Sa mga nag-hold naman, ayan, yung mga nag-hold dyan ng Pepe. Ang strategy naman po natin dito is kung pag nagkaroon ng breakout dito sa itaas or upper portion ng ating triangle, yan, pwede po tayo mag-take profit ng konti lang. Yan. Konti lang, magbenta lang tayo dito sa 403. Ayan, yung mga kung may nabili po tayo dito, ayan, sa loob ng triangle na ito, pwede nating ibenta dito sa 403. Ayan, kung sakaling bumagsak naman dito sa kung sakaling nagkaroon ng breakdown dito sa lower portion, ayan, dapat ay handa po tayong bumili ulit dito sa 282 na major support. Ayan, para makabili na naman po tayo sa mas murang presyo. Ayan naman po ang aking magiging strategy kung bilang isang holder. Ayan, isang or bilang trader sa spot market. Pero kung pag sa derivatives naman ay syempre long or short position naman dyan. Kung pag dito po sa itaas nagkaroon ng breakout is syempre magbubukas po tayo ng long position dyan. At dito kung pag dito sa ilalim ay short position. Pero parang hindi po worth it na magbukas ng short position kasi ayan, yung distansya po ng breakout ay halos napakalapit na rin dito sa ating major support dito na 282. Kaya parang hindi po worth it. Ayan, pero pwede na rin. Kung talagang gusto po ninyong kunin pa rin maski maliit ang potential profit dito ay okay na rin. Kaya nasa sa inyo po yan. At yan po ang ating technical analysis update. Yan, dito sa daily chart time frame ni Pepe. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.